Makalipas ang mahigit isang oras na paglalakad, ay nagsalita si Katrina sa malakas na boses dahil nauuna sa kanila si Dante. Dante, pahinga muna tayo. Hinihingal na kami ni Lola Kinakapos na kami ng hangin. Napalingon naman sa kanila si Dante nang nakangiti. Wow ha? Hinihingal ang mga walang bitbit? Ito naman, wag mo naman kami igaya sa'yo. Normal na tao lang kami. Wala kaming hawak na kung anumang agimat, kaya napapagod rin kami. Okay, sige. Pahinga muna tayo. Pero, saglit lang ha. Tandaan nyo, bigas ang dala natin. Makulimlim ang panahon at hindi malayong bigla itong umulan. Sayang ang bigas, bagong ani pa naman daw ito, sabi ni Leo. Sabi naman ni Katrina, oo nga, bagong ani yan at bagong pagiling lang din noong nakaraang linggo. Kaya napakabango at matamis kahit walang ulam. Sabi naman ni Lola Corazon, oo, tama kayo. At alam nyo ba na masarap lutuing lugaw ang ganyan na bigas na bagong ani? Lola, parang gusto ko rin po magluto ng syampurado. May tableya pa naman tayo sa bahay, di ba? Tapos, nasilip ko sa bayong maraming binili si Leo na asukal, kape at gatas. Pwedeng-pwede yung gatas at asukal sa syampurado. Oo, sige apo. Gusto ko rin iyon. Matagal na tayong hindi nakakakain noon. Sabi naman ni Dante. Lola Corazon, may suhestyon lang po ako. Ano naman yun, Dante? Alam ko po na masarap kumain ng ganyang bigas. Pero mas nasasarapan ako at nababanguhan kapag pinaghahalo ang bigas na palay at bigas na galing sa mais. Tsaka, mas solid iyon sa tiyan, matagal makagutom. Di sige, gusto ko rin yung suhestyon mo. Kaya bukas o sa makalawa, ay magpagiling kayo ng mais para maihalo natin sa bigas na mula sa palay. Tara na po, ituloy na natin ang paglalakad bago pa tayo abutin ang pagdilim dito sa daan. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi ni Dante, kaya nagpatuloy na sila sa paglalakad. Medyo maliwanag pa kaunti noong makarating sila ng bahay. Hay, ang sarap talaga sa pakiramdam kapag nakakarating sa sariling tahanan. Iyon nga lang, ang daming kailangang gawin. Ang daming dahon na wawalisin, no? Sabi naman ni Lola Corazon. Di sige apo, ikaw na ang magwalis at magsiga ka sa unahan. Ikaw naman Dante ang mag-igib. Tapos ako na ang bahala magsaing ng kanin natin. Marami naman tayong dalang ulam, kaya mabilis tayong makakakain kapag handa na tayong kumain. Okay po, sige. Sagot ni Dante at agad nang kinuha ang 2 container. Saka umalis para magpunta sa batis para umigib. Habang naglalakad sa daan ay may nararamdaman siyang maitim na presensya. Hindi tao ang mga ito kaya malamang laman lupa o engkanto. Kaya hindi na lang niya ang mga iyon pinansin at nagmadaling maglakad para makarating agad sa batis. Matapos na makapaglagay ng tubig sa container, ay humangin ng malakas sa paligid at tila biglaan ang pagdilim ng kapaligiran. Nagsalita si Dante sa mahinang boses. Naku, huwag niyo ako susubukan. Dahil sisiguraduhin kong ibabalik ko kayo sa mundong inyong pinanggalingan kapag ginursunada niyo ako. Pagkasabi niya noon ay nagulat siya dahil biglang may mga nagliparang mga kahoy papunta sa kanyang direksyon. Kaya binitawan niya muna ang dalang container at kumubli sa gilid ng isang puno. Nakita niyang may 4 na nilalang na tila mga tela lang na nakatayo sa unahan. Pero nakaharap sa direksyon niya. Nagpalinga-linga siya sa paligid. May nakita siyang yantok na 1 metro mahigit ang haba. Pinutol niya iyon ng hanggang 1 metro lang para maging sakto ang haba bilang sandata. Ilang saglit pa ay naglipara na ang 4 na parang tela na lumilipad sa ere sa paligid niya. Lumabas na si Dante sa pinagtataguan na puno. Gusto nyo pala ng laban di ayos lang sa akin. Tamang-tama rin na magpagutom ngayon
dahil siguradong masarap ang magiging hapunan namin. Tumakbo papasugod si Dante, sabay patong sa isang bato, katabi ng puno, at sinalubong sa itaas ang isang nilalang na hindi nag-aakalang maaabot siya ni Dante dahil nasa itaas siya. Kung titignan ay para lang iyong telang lumilipad, pero noong tamaan ay medyo may matigas na laman. Tumalsik iyon sa unahan at nagpagulong-gulong sa lupa. Sabi naman ni Dante, may anyong lupa din pala kayo na matigas. E di, posible nga ang naiisip ko. Umusal siya ng orasyon para pagtibayin ang katawan pati na ang kanyang hawak na sandata. Sabay na sumugod ang dalawang nilalang sa kanya. Isang nagmumula sa likod, ang isa naman ay sa harapan. Yumuko si Dante upang ilagan iyong nasa harapan at pabigla niya namang hinarap iyong nanggaling sa likuran. Tinalon niya iyon ng mataas, sabay buong puwersang hinampas sa ulo. Bagsak iyon sa lupa. Agad naman iyong sinakyan ni Dante at pinagbabayo ng malalakas na suntok na may kasamang orasyon. Noong maalis ang takip na roba sa mukha noon, ay doon niya nakita na wala iyong mukha. Parang blanko lang na minasa na harina. Pero wala siyang pakialam. Patuloy siya sa pagsuntok hanggang sa bigla na lang iyong naging usok at naglaho. Pagkalingon niya sa likuran ay papasugod naman ang isa pa. Nagrolling muna siya sa lupa sabay tayo at ipinadyak ang paa sa isang puno para makakuha ng buwelo papabalik doon sa inilagan niyang nilalang. Saktong-saktong pagkabalik niya dahil nakalihis na iyon, kaya nasa may bandang likuran na siya noon at pinalo niya ng malakas sa bato. Paulit-ulit hanggang sa bumagsak sa lupa. Buong puwersa niyang sinaksak sa likod noon ang hawak niyang yantok at noong tumagos ay agad na rin iyong naging usok at nawala. Nakita niyang nasa ere sa di kalayuan sa kanya ang ikatlo na papasugod na rin, kaya buong puwersa niyang ibinato ang yantok na parang ginawang sibat. Sapul iyon sa mukha at habang nasa ere ay agad naging usok at nawala. Nagpalingalinga pa siya sa paligid, ngunit hindi niya na makita ang pang-apat. Muli na rin namang bumalik sa normal ang aura ng kapaligiran. Wala na iyong kakaibang pagdilim na parang may itim na hamog. Muli niyang dinampot ang dalawang container at naglakad na papauwi ng bahay na kanyang tinutuluyan. Pagkarating niya sa bahay ay naabutan niyang nakaharap sa siga ang dalagang si Katrina. Noong mapalingon iyon sa kanya ay agad nagsalita. "Bakit ang tagal mo yata, Dante?" Kasi may tumambang sa akin na 4 na laman lupa. Hindi ko alam kung anong uri. Basta kulay itim sila na parang malambot na tela lang. Pero noong labanan ko ay meron naman silang matigas na katawan. Kaya napaslang ko rin. Grabe ka ha. Parang ginagawa mo lang ehersisyo ang pakikipaglaban sa mga elemento. Wala rin naman akong pagpipilian kundi ang lumaban. Sumabat naman si Lola Corazon na nakasilip sa may bintana. Tama si Dante. Walang pagpipilian sa ganoong sitwasyon kundi ang lumaban. Dahil kung hindi, hihigupin noon ang kaluluwa niya. Tapos makakalika sila ng panibagong katulad din nila na nilalang. Kaya sila dumarami dahil sa patuloy nilang pambibiktima. Sabi naman ni Dante, Lola Corazon, balaan ko na lang din kayo. May naramdaman akong dalawang aura ng taong may karunungan noong papauwi na ako. Malamang nasa paligid lang sila. Nagmamasid ngayon sa atin at naghahanap ng tamang pagkakataon. Kaya huwag ka na lang lumabas ng bakuran, Katrina. Oo, sige. Wala na rin naman akong gagawin sa labas. Sabi naman ni Lola Corazon. Hintay pa tayo ng mga 10 minuto ha. Kakukulo lang ng sinaing eh. Dante, kumuha ka naman ng sili at kalamansi para may masarap tayong sausawan sa dala nating inihaw na liempo. Sige po, Lola. Naisip ko na rin yan kanina eh. Panalo talaga ang hapunan natin ngayon. May masarap na nga na ulam, bagong ani pa ang bigas natin.
Sabi naman ni Katrina, alam mo Dante, para kang may dalang swerte sa amin ni Lola. Magmula nang dumating ka, parang ang gaan-gaan na ng lahat. Pati kaligtasan namin ay hindi na ako masyadong nag-aalala. At napakasipag mo pa. Nako, tumatanaw lang ako ng utang na loob sa pagtanggap nyo sa akin. Maliban doon, nakikikain din ako sa pagkain nyo. Kaya kailangan tumulong talaga ako sa inyo sa lahat ng bagay. Hindi lang iyon ganun, Dante. Hindi ko maipaliwanag eh. Parang may dala ka talagang swerte. Tsaka, iyo kay Tio Samboy, hindi ko alam kung kakayanin iyon ni Lola nang siya lang. Lalo at aswang at mangkukulam ang kalaban roon. Sabi naman ni Lola Corazon, oo nga Dante, tama si Katrina. Mahirap kalabanin ang ganun. At hindi rin naman ako gaanong kalakasan bilang isang albularya. Lalo naman sa pakikipaglaban. Hanggang sa pagtataboy lang ang kaya ko. Hindi talaga pagpatay ng mga aswang. Pero ikaw, parang nag-eehersisyo ka lang yata. Kaya walang duda, nakakayanin mong labanan yung mga rebelding aswang sa lalawigan nyo. Hindi pa rin po ako sigurado dyan sa sinasabi mo, Lola. Ibang level ang mga antingerong aswang na naroon kaysa sa mga normal na aswang na meron dito. At hindi lang iyon isa o dalawa, kundi maraming grupo. Bawat grupo o paksyon ay may kasamang antingero. Pero yung sinundan namin ni Mang Nasi ay lahat sila aswang na antingero sa grupo. Kaya mas matinding kalaban ang grupong iyon. Hindi ako sigurado kung kakayanin ko sila sa kakayahan ko ngayon. Ah, ganun ba? Sige pala, kumuha ka na ro ng kalamansi at sili at maghahain na ako. Katrina, pumasok ka na rito sa loob. Kakain na tayo. Opo, Lola. Sagot naman ng magandang dalaga. Noong makapasok na si Dante sa bahay, ay agad na silang nagsikain. Sobrang init pa talaga ng kanin at umuusok pa. Pero mas gusto iyon ni Dante. Kaya tuloy-tuloy ang subo kahit pa parang baga sa init ang kanin na sinusubo niya. Pare-parehong pawisan ang tatlo sa init at sarap na kanilang kinakain. Makalipas ang kalahating oras ay pare-pareho na silang nasa labas ng bahay nakatayo at lumalanghap ng malamig na hangin para mapawi ang init na nararamdaman sa paghahapunan. Makalipas ang 15 minuto ay muli nang pumasok sa loob si Katrina para maghugas ng kanilang mga pinagkainan. Kaya naiwan si Dante at Lola Corazon sa labas. Sabi ni Dante, naku, mukhang hindi na mga normal na antingero ang nasa paligid. Aswang rin pala ang isa sa kanila. May kakaibang kilabot na akong nararamdaman sa batok ko eh. Sabi naman ni Lola Corazon, so anong balak mo? Kailangan mo ba ang tulong ko sa dalawang iyan? Hindi na po. Kailangan ko lang ulit si Katrina bilang pain. Mas madaling isipin na normal na tao lang kami kung nakatambay kami sa labas ng bakuran at nagpapanggap na walang nararamdamang kakaiba. Siya nga pala, Lola Corazon, bakit ang dami yatang galit sa'yo? Naku Dante, mukhang pare-pareho lang naman ang dahilan kaya sila galit sa akin. Dahil pinagaling ko ang mga biniktima nila. Tapos ako ang babalikan. Sa bagay, may punto ka po dyan. Lalo at hindi mo naman kasi pinapatay ang mga aswang na nambibiktima rito. Kung pinatay mo kasi sana sila agad, edi wala nang babalik sa'yo. Kaya sana, habang narito pa ako, ay balikan ka na ng lahat ng mga aswang na may galit sa'yo para ako nang haharap sa kanila at mabawasan ang panganib sa buhay nyo. Oo nga, Dante. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko. Hindi naligtas ang sitwasyon namin dito kung ganitong palaging may banta ng mga aswang na naghihiganti. Lola Corazon, bakit hindi kayo lumapit o humingi ng tulong kay Mang Maeng? Malaki ang maitutulong niya sa iyo, lalo at marami siyang gabay na pwedeng utusan na sumama sa iyo dito at magbantay. Nahihiya ako lumapit roon, Dante. Dahil pinagsalitaan ko siya ng masama noong huli kaming nag-usap. Naku, wag niyo na po yung alalahanin. Siguradong limot na yun ni Mang Maeng. At hindi masama ang loob niya sa iyo. Dahil kung masama pa ang loob niya, edi sana hindi niya ako pinadala rito.
Tsaka, mukhang siya naman ang may kasalanan, di ba? Nahulog siya sa iba, kaya kayo nagkahiwalay. Kaya wala ka ring dapat ikahiya. Hayaan mo, Dante. Pag-iisipan kong mabuti ang bagay na iyan. Kung papaanong approach ang gagawin ko kapag humingi ako ng tulong sa kanya. Sige po, Lola Corazon. Papasok na muna ako. Magtitimpla ako ng kape para sa ating dalawa. Mukhang tamang-tama na ngayon na magkape. Sige, Dante. Dito na muna ako sa labas ng bakuran para mas lalong lumapit ang mga nakaabang na aswang kapag nakita nilang nasa labas lang din ako. Okay po. Wika ni Dante at pumasok na siya sa loob ng bahay. Katrina, gusto mo rin ng kape? Ayoko, Dante. Gatas ang gusto ko. Nakita ko may mga nakasasay na gatas dyan kanina, kasama sa grocery. Yan ang gusto kong inumin after ko maghugas. Ganun ba? Di sige pala, magtimpla ka na lang after mo maghugas dyan. Tapos, doon tayo uli sa labas mag-aabang noong mga aswang. Ha? Akala ko ba mga antingero ang nariyan? Mali ako. Mukhang aswang ang isa sa kanila. May nararamdaman akong kilabot sa batok ko eh. Okay, sige Dante. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Uwi ka pa ng dilag tapos lumabas na ng bahay si Dante. Lola kape niyo po. Salamat dito, Dante. Sagot naman ng matanda at paunti-unting sumisimsim ng mainit na kape. Hanggang sa maramdaman ni Dante na mas lalo pang naging mabigat ang puwersa noong antingero sa malapit. Mukhang nagsisimula na yung mag-orasyon at pinapagana ang puder. Nakakarinig rin sila ng tunog ng pagaspas sa itaas pero wala silang nakikitang imahe. Halatang nagtatago iyon sa tagabulag habang lumilipad. Sabi naman ni Dante, Hoy! Aswang! Alam kong naariyan ka sa itaas. Duwag ka pala Nagtatago ka sa tagabulag. Pagkasabi lang noon ni Dante ay mas lalo pa yung nag-ingay sa itaas. At ilang saglit pa ay inalis na ang tagabulag. Kaya nakikita na nila ang isang nilalang na may mahabang buhok na lumilipad gamit ang malapad na pakpak. Kinuha ni Dante ang kanyang itak at sinabing, Lola Corazon, pumasok na kayo sa loob ng bakuran. Mukhang hindi na ang mga ito nangangailangan ng pain. Arugante sila Wika niya sabay takbo papalayo para pahabulin ang nilalang na lumilipad. Saglit siyang tumingin sa itaas at nakita niyang papunta na sa direksyon niya ang lipad ng nilalang na iyon. Kaya binilisan niya pa kaunti ang pagtakbo at naghanap ng bahaging patag kung saan pwede niyang harapin ang aswang sa laban nang makakakilo siya ng maayos. Pero habang tumatakbo si Dante ay biglang may tumama sa kanya na tigalpo. Kaya nawala siya sa balanse at nagpagulong-gulong pa ibaba hanggang sa makarating siya sa bahaging patag sa may ibaba ng kamaisan. Lintik, traidor ka. Talagang tumira ng panakaw ha. Wika niya at dahan-dahang tumayo. Nakita niyang naroon sa unahan ang isang lalaki na mga nasa katamtaman pa ang edad at isang aswang na babae. Ibig sabihin, mag-asawa o magkasintahan ang dalawang iyon. Sabi ni Dante, Anong kailangan nyo? Bakit kayo umatake sa bahay namin? Alam mo iho, wala kaming kailangan sa'yo. Pero doon sa maglola, malaki ang pagkakautang nila sa amin. Ilang beses na sila nakikialam sa mga biktima namin. Hindi marunong rumispeto ang mga iyon kahit nasa ibang teritoryo sila. Kaya naparito kami para tapusin silang pareho. Pero dahil sa mukhang gusto mong makialam, di ikaw ang uunahin namin. Sabi naman ni Dante, Talagang gusto nyong matapos ng maaga ang buhay nyo, no? Kung ako sa inyo, umalis na kayo at magbago. Alam ko naman na wala nang atrasan kapag naging aswang na kayo. Pero pwede kayong mabuhay nang walang inaagrabyadong tao. Mag-alaga kayo ng mga hayop at mamuhay malayo sa mga tao para hindi kayo maakit na biktimahin sila. Sabi naman noong lalaking aswang, Bata! Hindi mo alam ang sinasabi mo dahil bata ka pa at hindi ka rin aswang.
Alam mo ba ang ikinaganda kapag isa kang aswang? Hindi mo kailangan maghanap buhay. Kakainin mo kung sinong gusto mo. Makakapamili ka ng bibiktimahin at walang makakapigil sa'yo dahil mas malakas at mabilis ka kaysa sa tao. Kinakatakutan kami ng mga tao. Kaya ikaw, na mukhang walang ideya kung gaano kami kabangis, ay humanda ka dahil ipapakita namin sa'yo kung gaano kabangis ang mga aswang. Sige na mahal, ikaw na ang maunang umatake. Ipakita mo sa binatang ito kung gaano tayo kabangis. Tumango ang babaeng aswang at agad lumipad patungo kay Dante. Si Dante naman ay pinapaikot-ikot ang itak sa kamay niya. Noong malapit na ang aswang kay Dante ay agad siyang nag-rolling para makailag. Noong muli siyang tumayo ay binato naman siya noong lalaki ng tigalpo. Pero nagawa niyang tumayo ng tuwid at iharang ang dalawang kamay. Nakapag-usal na rin kasi siya noon ng kabal sa ikalawang antas, kaya kaya niya na iyong banggain. Sabi ng lalaki, "Abay, hindi ka pala inosente sa lihim na karunungan ah! Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo." Uwi ka noon at nag-usal ng orasyon. Pero nakita ni Dante na papasalubong naman sa kanya ang aswang, kaya ang ginawa niya ay tumakbo siya ng pasigsag. Nililito niya ang aswang sa kanyang direksyon at noong malapit na ay agad siyang pumatong sa isang bato at tumalon ng mataas. Nagulat ang babaeng aswang noong makitang magkapantay na sila ng taas ni Dante dahil sa pagtalon at wala na siyang pagkakataon pang makailag dahil masyado nang malapit ang binata. Kaya hindi niya rin nagawang masalag noong buong puwersa siyang tagain ni Dante sa gilid ng leeg. Hindi man tuluyang humiwalay ang ulo pero lumaylay naman iyon at diretsong napasubsob ang katawan ng babaeng aswang sa isang puno. Sumigaw naman ng malakas ang lalaki at sumugod kay Dante. Mukhang handa na iyon sa mano-manong laban kaya inabangan na lang din ni Dante. Pagkalapit ay kaliwa kanan ang pag-atake noon ng pagsuntok. Inilaga naman iyon ni Dante, pero nakikita niyang umuusal pa rin ang orasyon ang lalaking iyon. At noong sumuntok, ay sinalubong ni Dante ang kamao noon. Mukhang nakapagkarga iyon ng poder sa kamao, kaya magkasing bigat ang kanilang kamao at parehong napaatras sa lakas ng impact noong magsalubong ang kanilang mga suntok. Aatake na sanang muli si Dante gamit ang kamao, pero nagulat siya noong makitang nakaturo na sa kanya ang kamay noong lalaki. Bumitaw na pala yun ng tigalpo, kaya hindi na nagawa pa ni Dante na makailag. Sapul sa dibdib si Dante at tumalsik papaatras. Ang lalaki naman ay tumakbo patungo kay Dante. Sabi naman ni Dante habang iniinda pa ang sakit, "Anong akala mo? Ikaw lang ang marunong magtigalpo?" Huwika niya at noong makalapit ang lalaking antingero, ay mabilis pinakawalan ni Dante ang dalawang magkasunod na tigalpo. Tumalsik ang lalaki pero nakapadapa noong bumagsak. Halatang nahihirapan iyong huminga at panay ang buga ng dugo. Nilapitan iyon ni Dante dahil balak pa niyang pahirapan gamit ang kamao. Pagkalapit niya ay isang malakas na suntok ang kanyang ibinigay. Ganon din ang iginanti ng lalaki, pero nasalag iyon ni Dante ng kaliwang kamay. Samantala nagbigay din ng kanyang suntok si Dante at solidong kumonekta sa panganong lalaki. Nakita ni Dante na nadislocate ang panganang lalaki dahil sa lakas ng suntok niya. Matagal iyong nakasubsob sa lupa, kaya ilang saglit pang naghintay si Dante. "Akala ko ba may ipapakita kayong bangis? Bakit parang hanggang ngayon ay wala pa rin?" Wika ni Dante. Pinilit ng lalaki na umikot pati haya, tapos may dinukot sa bulsa at ininom. "Ano yun? Magic beans?" Tanong pa ni Dante, pero hindi na siya nasagot pa noon dahil bigla na lang iyong nangisay habang nakatihaya sa lupa. Pero hindi iyon kisay na mukhang mamamatay na.
Kisay iyon na tila may sumasapi na ibang katauhan. Ilang saglit pa ay tumayo na iyon at makikita ang pagbabago ng itsura at pamumula ng mga mata. Hindi na rin iyon nagsasalita, pumipilig-pilig na lang ang ulo. Yan pala ang itinatago mong bangis. Ang gumamit ng kung anong likido para maging halimaw. Di tara, ipagpatuloy na natin ang laban. Maaga pa mahaba pa ang oras natin para maglaro sa buong magdamag. Wika ni Dante at nag-fighting stance. Pagkasugod noong lalaki ay sinalubong iyon ni Dante ng isang malakas na suntok sa sikmura. Napayuko naman iyon na halatang nasaktan. Pero nagawa noong iumpog ang ulo niya sa mukha ni Dante, kaya nahilo si Dante at bumarag ang lakad. Hinawakan pa siya noon sa ulo at sinapak ng ubod ng lakas. Tumalsik si Dante sa lakas ng suntok na iyon. Hayop! Ang lakas ng suntok na yun Mukhang epektibo ang ininom niyang gamit na langis ng motor. Tumayo na agad si Dante dahil alam niyang mas lalo lang magiging matindi ang pinsala niya kung hahayaan niyang mahawakan siya noon. Mabagal naman iyon kumilos dahil sa paglaki ng katawan. Kaya noong muling umatake ay idinaan niya na lang muna sa pag-ilag, pag-atras at pagyuko. Habang hinihintay na tuluyang mawala ang pagkahilo na nararamdaman niya. Ilang saglit pa ay nakabawi din si Dante. Handa na siyang lumaban uli ng mabilisan. Pumatong siya sa isang bato at gamit ang siko ay binayo niya ang bunbuna noong antingero. Gumanti pa iyon ng suntok pero mabagal, kaya nagawa ni Dante na umatras at makailag. Muli iyong humakbang papalapit, sabay walop ng buong puwersa. Kaya yumuko si Dante at nag-sidestep, sabay ng isang hakbang papasugod. Saktong-sakto ang posisyon niya, nasa gilid siya noong antingero, kaya agad niyang tinadyakan ang gilid ng tuhod noon at nabali. Kaya napaluhod ang nilalang. Saka naman binigyan ni Dante ng isang malakas na pagwalop sa mukha. Bumagsak sa lupa ang antingerong iyon sa lakas ng suntok. Nilapitan pa iyon ni Dante at pinagbabayo pa ng suntok sa mukha hanggang sa madurog. Tinigilan niya na lang noong hindi na iyon gumagalaw. Inalis niya ang belt noon at itinali niya sa dalawang paa rin noon. At doon niya hahawakan habang hinihila patungo sa lugar na kanyang paglilibingan. Nakita niya naman na papalapit na rin ang maglola. May dalang tali ang mga iyon at tinalian rin nila ang paa noong babaeng aswang at pinagtulungang hilahin papunta sa kanilang paglilibingan. Hindi na nila iyon sinunog. Naghukay na lang si Dante ng malalim at dinaganan ng bato ang mga katawan. Bago iyon tinabunan. Sabi pa ni Katrina, Dante, anong nangyari doon sa lalaki? Diba, hindi naman iyon aswang kanina. Bakit noong kalagitnaan ng laban, nagmukha na siyang aswang bigla? Oo nga alam ko, antingero yun. Pero may dinukot siyang lalagyanan sa kanyang bulsa. Mukhang dugo iyon ng aswang na may kasamang orasyon. Kaya noong inumin niya ay agad siyang naging halimaw. Pwede pala yun? Sabi naman ni Lola Corazon. Oo, pwede iyon. Sa may mga alam sa lihim na karunungan. Nakakatakot pala, no? Kaya nilang gawing halimaw ang sarili nila kapag nagkagipitan na. Pero mas bilib pa rin ako sa iyo, Dante. Dahil kahit paanong paraan ang gawin nila sa iyo, ay natatalo mo pa rin sila na walang kahirap-hirap. Ha? Walang kahirap-hirap ang tingin mo doon? Hindi mo ba napansin kanina kung gaano kalayo ang kinatalsikan ko noong tamaan ako ng malakas na suntok? Ilang minuto nga rin ako na panay ang atras lang ang ginagawa dahil hilong-hilo ako sa suntok na yun at siguradong mahihirapan akong lumaban ng maayos. Hindi yun madaling laban, no? Nahirapan din ako doon. Talaga? Parang hindi naman Biro pa ng dalaga. Tapos nagsimula nang silang maglakad papunta sa bahay ng maglola. Pagkarating nila roon ay naligo muna si Dante. Si Katrina naman ay naghain sa hapagkainan
dahil alam niyang maghahanap ng pagkain si Dante after maligo at hindi nga siya nagkamali. Sabi pa ni Dante noong makapasok galing sa paliligo, "Bakit may plato at kaldero sa lamesa? E di para sa'yo. Siguradong nagutom ka sa laban na iyon, di ba?" "Oo, tama ka talaga dyan, Katrina. Salamat ha. Lola Corazon, tara po, kain tayo." "Nako Dante, busog pa talaga kami. Ikaw lang naman ang nagutom dahil medyo nahirapan ka sa naging laban mo sa dalawang iyon." "Tama po kayo. Gutom na talaga ako. Kaya hindi ko na ito tatanggihan." Sagot pa ni Dante. Habang kumakain si Dante, ay nagsalita siya. "Lola Corazon, ano pong aktibidad natin bukas?" Ako ay bababa ako sa pamayanan. Dadalawin ko ang mga inaalagaan ko roon ng mga buntis at kakamustahin ang kalagayan nila." Sabi naman ni Katrina, "Tayo naman, mangunguha tayo ng kahoy na ipangpupusti sa bakuran. Diba ang sabi mo, babakuran natin na mas malawak ang bahay namin para nasa loob pa rin mismo ng bakuran ang taniman ko ng gulay?" "Oo sige, walang problema." Sagot pa ni Dante at nagpatuloy na sa pagkain. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 17. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.